Kinabukasan ay tanghali na nang nagising si Mike dahil sa puyat at kaunting kalasingan. Good morning, babe. Bati ni Mayan sa kanya na naghihiwa na ng mga gulay na lulutuin ito para sa kanilang tanghalian. Good morning din, babe. Sabay halik sa morena at chinita niyang misis. Kape? Tanong ni Mayan sa mister. Sige babe, salamat. Sabay tungo ni Mike sa banyo para maghilamos at magsipilyo. Agad itong nagkape pagkalabas nito ng banyo. Babe, ano yung pinag-uusapan ninyo ni George kagabi? At para yung bulungan ninyong dalawa? O sisa ni Mayan sa kanya. Wala yun babe. Tungkol lang yun sa trabaho namin. Palusot na lamang nito sa kanyang may bahay. Tumango na lamang si Mayan habang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Si Mike naman ay agad na nagpunta ng sala. Binuksan niya ang kanilang LED TV at nanood habang nagkakape. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang text or missed call. Agad siyang pumunta sa messages at nag-compose ng bagong mensahe. Pre, yung pustahan natin ha. Text nito sabay send sa kanyang kumpare na ang contact name ay paring George. Wala siyang hinintay na sagot dahil iniisip niyang baka tulog pa to sa sobrang kalasingan kagabi. Muli na namang sumagi sa kanya ang huling gunita bago siya matulog kaninang madaling araw. Sa pag-usisa ni Mayan sa kanya kanina lang, ay muli na naman niyang na-imagine si Cathy. May kung anong demonyong ngiti sa kanyang mga labi ng mga oras na yun. Paghahandaan niya ang araw na to. Hindi siya magpupuyat at iinom siya ng gatas, soya at kakain ng balut mamaya. Aminado siyang mapapalaban siya sa kanyang maganda at mistisang kumari. Siguradong sigurado na siya na ang manok niyang si Pacman ang magwawagi sa boxing ring bukas. May kung anong umaapaw na kumpiyansa sa kalooban ni Mike. Sa bagay, simula naman noon ay lagi niyang natatalo ang kanyang kumparing si George sa anumang pustahang ginagawa nila. Maswerte siya lagi, kaya ngayon ay malakas ang kanyang loob na muli siyang magwawagi. Lumipas ang maghapon ng Sabado na walang ginawa si Mike kundi ang matulog at magpahinga. Agad itong umakyat ng kwarto matapos nilang kumain ng pananghalian. Nagtataka tuloy si Mayan dahil sa good mood ang kanyang mister na si Mike. May kung anong kapayapaan ang nasa kanya dahil sa hindi sila nag-aaway ngayong araw. Sana naman lagi kang ganyan, babe. Bulong ni Mayan sa mister habang pinapanood to sa kanyang mahimbing na pagtulog. Agad nang bumaba si Mayan at muli ay inasikaso niya ang kanyang trabaho sa dining table nila sa kusina na nasa iba pang palapag ng kanilang bahay. Nagsulat muli ito ng kanyang lesson plan. Nag-check din ito ng papel ng kanyang mga estudyante at nag-update ng class record. Payapa ang maghapong iyon sa mag-asawa. 6:35 p.m. na ng gabi nang magising si Mike. Pagbaba niya ng kanilang kwartong mag-asawa ay masayang naghahain ang kanyang may bahay.
May maganda itong ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin ito sa kanya. Tara babe, kain na tayo. Alam kong nagugutom ka na. Malambing na anyaya ni Mayan sa kanyang mistera. Wow, paborito ko yan babe ah. Masayang tugon naman ni Mike nang makita ang tinola sa mesa. Thank you babe ah. Sabay bigay ng matamis na halik sa labi ni Mayan. Masayang kumain ang dalawa nung gabing yun. Sobrang gaan ang pakiramdam ng ginang sa magandang mood ng kanyang asawa. Nagulat pa ito nang akuin ito ang pagliligpit ng kanilang mga pinagkainan. Babe, magpahinga ka na ha. Dagdag pa nitong sambit habang nagsisimula itong magligpit ng mga plato. Talaga? Okay babe. Nahihiwagaan talaga siya kay Mike dahil parang hindi normal ang pagiging sweet nito sa kanya ngayon. Sobrang saya lang ng pakiramdam ni Mike. Sumisipol pa to habang inaayos ang kusina matapos nilang kumain. Pagkatapos niyang magligpit, ay agad siyang nagpunta ng sala at binuksan ang kanilang TV. Sakto na balita na ang palabas. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at may isang unread message na naka-notify doon. Binasa niya yon. Okay pre, good luck bukas. Reply ni George sa text niya kaninang tanghali pa. Hindi na siya nag-reply. Bagkus ay tinuon na lamang ang atensyon sa balita patungkol sa mainit na laban ng pambansang Kamoo. Ini-interview ngayon ang isang sikat na sports news anchor, si Manny Pacquiao. Sinasabi nitong physically and spiritually prepared ang pambansang Kamoo na mas nagbibigay pa ng kumpiyansa para kay Mike. May ngiti sa mga labi ng lalaki nang matulog ito ng gabing yun. Excited na siya sa papalapit na laban ng kanyang manok bukas. At sobrang excited na siya sa kanyang mistisa na kumari. Susulitin kita, Kati. Masayang tugon ng kanyang isip dahil sa matutupad na sa wakas ang matagal na niyang pantasya. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay gising na agad si Mike. Nandun ang kanyang labis na excitement sa paparating na laban. 5:33 a.m. nang bumangon siya. Iniiwan niyang tulog ang kanyang asawa. Agad siyang naghanda ng kape sa coffee maker. Nag-toast din siya ng tinapay at nagprito ng itlog. Mabilis na natapos ni Mike ang paghahanda ng agahan. Dahil sa mahaba pa ang oras niya, ay nagpasya pa siyang mag-jogging muna. Iniisip niyang kailangan niya ng matibay na stamina kapag kukuhanin na niya ang premyo niya sa kaibigan pagkatapos ng laban ng kanyang manok na si Pacquiao. Samantala, nagulat naman si Mayan nang maramdamang wala ang kanyang mister na si Mike. Babe, mahinang tawag nito. Lumingali nga pa to sa kabuuan ng kwarto. Nang masigurong wala si Mike sa loob ng silid, ay agad siyang bumangon. Nagulat siya nang makita ang inihain ng kanyang mister. Napangiti tuloy si Mayan. Masayang masaya to dahil alam niyang maganda na naman ang mood ng kanyang mister. Kinuha niya ang isang tasang kape. Mainit pa yon, kaya alam niyang kakaalis lang ni Mike.
Nalaman niyang nag-jogging pala to nang makita niya ang note na iniwan nito sa binto ng fridge. Masayang nag-almusal si Mayan. Nabusog ito sa luto ng kanyang mister na ngayon niya lamang ulit natikman. Hindi siya sigurado kung bakit parang may iba sa kanyang asawa. Pero kahit na ano pa yun, ay masaya siya dahil sa bumabalik na ang dating Mike na kakilala niya. Hi babe! Pati ni Mike na hinihingal pa. Pawis na pawis to sa ginawang pagtakbo. Hi babe! Naku, pinawisan ka. Umakyat agad si Mayan sa silid nilang mag-asawa at kumuha ng towel. Agad niyang pinunasan ang gwapong mukha ni Mike. Babe, I love you. Malambing na tugon niya habang pinupunasan ng towel ang pawis ng mistera. Ngumiti si Mike. I love you too, babe. Matamis na tugon niya sabay kiss sa lips ng kanyang misis. Mabilis lamang ang oras ng umagang yun. Dumating na rin ang oras na pinakaaabangan ni Mike. Nagsimula na ang laban ng kanyang manok na si Manny Pacquiao. Pinapanood niya ang laban sa pay-per-view. Kitang-kita niya na punong-puno ang arena dahil sa supporters ng dalawang kupunan. Gaya ng ibang mga Pilipinong sumusuporta kay Pacman, naguhumiyaw din si Mike nang lumabas na si Pacman sa corner nito at gaya ng madalas itong gawin ay lumuluhod ito at nagdarasal. Nandoon ang excitement niya dahil kitang-kita niya na nasa magandang kondisyon ang pambansang kamao. Pinakilala na ang mga magiging hurado ng laban. At napatayo pa si Mike. Nandoon ang kanyang sobrang excitement. Hindi na siya makapaghintay sa pagsasabog ng dalawang tinitingalang boksingero noong henerasyon na yun. Sa umpisa ay kitang-kita ang mga nakakatakot na tingin ng dalawang boksingero. Dalang-dala si Mike. May kung anong kabog ang naririnig niya sa kanyang dibdib. Nang tumunog na ang bell para sa umpisa ng laban. Natigilan si Mike habang masugid na minamasdan ang laro. Sa round 1 ay kitang-kita niya ang pagsusukatan ng dalawa. Alam niyang nagtatansyahan ng mga to. Kinakabahan siya, pero alam niyang lamang ang kanyang manok. Mabibilis ang mga kilos ng dalawang boksingero. Pareho itong nagpapakitang gilas sa gitna ng ring habang nagpapakawala ng suntok. Sa sobrang bilis ng dalawa ay hindi nila matamaan ang isa't isa. May kung ano ang nanunuot na tensyon kay Mike sa tuwing bahagyang magsasalpukan ng dalawa. Pagpasok ng round 2, malikot pa rin ang galawan nila Pacman at Marquez sa round na 2. Kabado tuloy si Mike lalo sa mga eksenang nagsisimula ng magpakawala ng masuntok ang dalawa. Sa round na yon ay halos ganun din. Medyo kinakabahan lang ng kaunti si Mike nang pinakita ang slow motion ng pagtama ng hook punch ni Marquez sa kanang panga ni Pacquiao. Sa pagtungtong ng round 3 ay nandoon ang pag-asa niyang makakabawi si Pacman. Kitang-kita naman ni Mayan ang sobrang pagkadala ng asawa nito sa pinapanood na laban. Malamang may pusta to, kaya ganun na lamang yung reaksyon. Ang nawikan na lamang ni Mayan. Ang hindi niya alam
ay siya ang nakataya sa magiging resulta ng laban ni Pacquiao. Lalong kinabahan si Mike sa slow motion ng pangatlong row. Kitang-kita niya ang solid at mabigat na counterpunch ni Marquez na tumama sa kaliwang muka ng pambansang kamao na nagpabagsak dito. Round 4. Halos pigil na pigil ang paghinga ni Mike na nakatayo na at nakatutok sa kanilang telebisyon. Binabantayan niya ang bawat galaw ng dalawang boxers. Medyo kinakabahan na siya ng husto dahil halos nakakatama pa rin ang kalaban sa mukha ni Manny. Nawawala lamang ang kaba niya kapag naririnig niya ang pag-cheer ng mga nanonood kay Manny. Mas lalong tumayo ang balahibo ni Mike. Dahil sa huling mga segundo ay nakita niya ang maaksyon na pagsalpukan ng dalawa. Iba ang pakiramdam ni Mike habang nagpatuloy sa panonood. Pagtungtong ng round 5 ay mas kumakabog na ang kanyang puso. Ang kumpiyansang nararamdaman niya ay parang nayayanig sa bawat suntok na ginagawa ng dalawang mabibilis at malalakas na boksingero. Ang iingay niyo! Malakas sa sigaw ni Mike dahil sa pag-cheer naman ng mga crowd kay Marquez. Nang bahagyang nanginig at halos bumagsak si Marquez. Nabuhayan siya ng loob dahil sa nakabawi ang pambansang kamao. Halos hindi kumukurap si Mike, pero nakikita niyang lamang na lamang ang kanyang manok dahil sa nakukorner na nito ang Mexicanong kalaban. Tapusin mo na yan, Manny! Sigaw ni Mike nang magsimula ang round 6. Mukhang matatapos na. Kaunti na lang. Bulong ni Mike sa pagdating ng round 6. Kitang-kita niya ang pagbagal ng paggalaw ni Marquez na parang nahihilo pa. May bahid na rin ng dugo ang mukha nito. Hindi na huminto si Pacman sa pagpapakawala ng mga suntok sa mukha nito. Mas lalong nadadala si Mike. Panalo na siya. Ito ang sigurado niya. Kaunti na lang talaga at ang pangarap niyang maangkin ang kanyang kumare ay matutupad na. Matitikman na niya sa wakas ang sexy at mistisa na misis ng kanyang kumpare. Ano ba, Manny? Tapusin mo na yung kalaban mo. Tugon ni Mike nagigil habang nakikita ang dalawa sa gitna ng ring. 26 seconds at bumababa pa ang oras. Nandoon pa rin ang pag-asa ni Mike na mananockout na si Marquez. 13 seconds nang magpakawala ulit si Pacman ng mga combo na suntok. Napapatalo na si Mike dahil sa pagka-agresibo ng kanyang manok sa ring. Malapit na! Mananalo na! Sigaw ng excited na isipan ni Mike. Pero sa huling segundo, bago matapos ang round 6, ay natigilan si Mike nang makita niyang bumagsak si Manny. What the? Pagtataka niya. Anong nangyari? Naguguluhan si Mike sa takbo ng eksena sa taas ng ring. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Pero tumakbo na si Marquez na tinataas ang kamay nito. Umakyat pa to sa corner ng ring at idineklara ng panalo ang sarili. Habang si Pacman naman ay nakadapa at walang malay.
Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Mike. Nagtataka pa rin at natigilan. Hindi niya maintindihan talaga kung anong nangyari. Panalo na eh. Isang suntok na lang ang kailangan ni Pacquiao at magwawagi na to. Kasabay sana ng pagwawagi niyang yun, ang pagtupad sana ng matagal na niyang inaasam na matikman si Cathy. Tangina, anong nangyari? Kahit si Mike ay hindi maintindihan ang nangyayari sa taas ng ring. Anong nangyari? Paulit-ulit na tugon ni Mike sa sarili habang minamasdan pa rin ang palabas. Matapos nun, ay pinakita ang slow motion ng huling segundo ng round 6. Nanlaki ang mga mata ni Mike nang makita kung paanong sinalo ng buong mukha ni Manny ang kanang counter punch ng kalaban. Yanig ito at agad na bumagsak ng ring. Nabitawan ni Mike ang remote control ng kanilang telebisyon. Parang madudurog ang pakiramdam ni Mike. Hindi siya makahinga ng maayos ng oras na yun. Talo ako? Tangina hindi. Naluluha ang mga mata niya. Ang uhaw na nararamdaman ay biglang napalitan ng pagkakilabot. Babe, okay ka lang ba? Pag-aalala ni Mayan nang makita ang labis na pagkagulat ng kanyang mistera. Nakita niya ang mukha ng kanyang maganda at mainhin na misis nang lumingon ito. Morena si Mayan at chinita. Balingkinita ng katawan. Kahit na hindi kalusugan ang harapan nito, ay bawi naman dahil buhay na buhay ang mga ito. Makurba ang balakang at mahaba rin ang itim na buhok nito na hanggang bewang na bagay sa kanyang katangkaran. Idagdag mo pa ang makikinis nitong hita. Ito ang premyong naghihintay sa kaibigan niyang si George na dapat niyang pagbayaran. Pare, paano ba yan? Panalo ko. Nang mabasa niya ang text ng kaibigan. Hindi matanggap ni Mike ang biglang pagbaliktad ng kanyang swerte na matagal na niyang pinagmamalaki. Abangan natin ang next episode ng storyng ito. At bago natin tapusin ang video, kinabukasan ay tanghali na nang nagising si Mike dahil sa puyat at kaunting kalasingan. Good morning, babe. Bati ni Mayan sa kanya na naghihiwa na ng mga gulay na lulutuin ito para sa kanilang tanghalian. Good morning din, babe. Sabay halik sa morena at chinita niyang misis. Kape? Tanong ni Mayan sa mistera. Sige, babe, salamat. Sabay tungo ni Mike sa banyo para maghilamos at magsipilyo. Agad itong nagkape pagkalabas nito ng banyo. Babe, ano yung pinag-uusapan ninyo ni George kagabi? At para yung bulungan ninyong dalawa? O sisa ni Mayan sa kanya. Wala yun, babe. Tungkol lang yun sa trabaho namin. Palusot na lamang nito sa kanyang may bahay. Tumango na lamang si Mayan habang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Si Mike naman ay agad na nagpunta ng sala. Binuksan niya ang kanilang LED TV at nanood habang nagkakape. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang text or missed call.
Agad siyang pumunta sa messages at nag-compose ng bagong mensahe. Pre, yung pustahan natin ha. Text nito sabay send sa kanyang kumpare na ang contact name ay paring George. Wala siyang hinintay na sagot dahil iniisip niyang baka tulog pa to sa sobrang kalasingan kagabi. Muli na namang sumagi sa kanya ang huling gunita bago siya matulog kaninang madaling araw. Sa pag-usisa ni Mayan sa kanya kanina lang, ay muli na naman niyang na-imagine si Cathy. May kung anong demonyong ngiti sa kanyang mga labi ng mga oras na yun. Paghahandaan niya ang araw na to. Hindi siya magpupuyat at iinom siya ng gatas, soya, at kakain ng balut mamaya. Aminado siyang mapapalaban siya sa kanyang maganda at mistisang kumari. Siguradong sigurado na siya na ang manok niyang si Pacman ang magwawagi sa boxing ring bukas. May kung anong umaapaw na kumpiyansa sa kalooban ni Mike. Sa bagay, simula naman noon ay lagi niyang natatalo ang kanyang kumparing si George sa anumang pustahang ginagawa nila. Maswerte siya lagi, kaya ngayon ay malakas ang kanyang loob na muli siyang magwawagi. Lumipas ang maghapon ng Sabado na walang ginawa si Mike kundi ang matulog at magpahinga. Agad itong umakyat ng kwarto matapos nilang kumain ng pananghalian. Nagtataka tuloy si Mayan dahil sa good mood ang kanyang mister na si Mike. May kung anong kapayapaan ang nasa kanya dahil sa hindi sila nag-aaway ngayong araw. Sana naman lagi kang ganyan, babe. Bulong ni Mayan sa mister habang pinapanood to sa kanyang mahimbing na pagtulog. Agad nang bumaba si Mayan at muli ay inasikaso niya ang kanyang trabaho sa dining table nila sa kusina na nasa iba pang palapag ng kanilang bahay. Nagsulat muli ito ng kanyang lesson plan. Nag-check din ito ng papel ng kanyang mga estudyante at nag-update ng class record. Payapa ang maghapong iyon sa mag-asawa. 6:35 p.m. na ng gabi nang magising si Mike. Pagbaba niya ng kanilang kwartong mag-asawa ay masayang naghahain ang kanyang may bahay. May maganda itong ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin ito sa kanya. Tara babe, kain na tayo. Alam kong nagugutom ka na. Malambing na anyaya ni Mayan sa kanyang mister. Wow, paborito ko yan babe ah. Masayang tugon naman ni Mike nang makita ang tinola sa mesa. Thank you, babe. Sabay bigay ng matamis na halik sa labi ni Mayan. Masayang kumain ang dalawa nung gabing yun. Sobrang gaan ang pakiramdam ng ginang sa magandang mood ng kanyang asawa. Nagulat pa ito nang akuin nito ang pagliligpit ng kanilang mga pinagkainan. Babe, magpahinga ka na ha. Dagdag pa nitong sambit habang nagsisimula itong magligpit ng mga plato. Talaga? Okay babe. Nahihiwagaan talaga siya kay Mike dahil parang hindi normal ang pagiging sweet nito sa kanya ngayon. Sobrang saya lang ng pakiramdam ni Mike. Sumisipol pa to habang inaayos ang kusina matapos nilang kumain. Pagkatapos niyang magligpit, ay agad siyang nagpunta ng sala at binuksan ang kanilang TV.
Sakto na balita ng palabas. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at may isang unread message na naka-notify doon. Pinasa niya yon. Okay pre, good luck bukas. Reply ni George sa text niya kaninang tanghali pa. Hindi na siya nag-reply. Bagkus ay tinuon na lamang ang atensyon sa balita patungkol sa mainit na laban ng pambansang Kamoo. Ini-interview ngayon ang isang sikat na sports news anchor, si Manny Pacquiao. Sinasabi nitong physically and spiritually prepared ang pambansang Kamoo na mas nagbibigay pa ng kumpiyansa para kay Mike. May ngiti sa mga labi ng lalaki nang matulog ito ng gabing yun. Excited na siya sa papalapit na laban ng kanyang manok bukas. At sobrang excited na siya sa kanyang mistisa na kumari. Susulitin kita, Kati. Masayang tugon ng kanyang isip dahil sa matutupad na sa wakas ang matagal na niyang pantasya. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay gising na agad si Mike. Nandun ang kanyang labis na excitement sa paparating na laban. 5:33 a.m. nang bumangon siya. Iniiwan niyang tulog ang kanyang asawa. Agad siyang naghanda ng kape sa coffee maker. Nag-toast din siya ng tinapay at nagprito ng itlog. Mabilis na natapos ni Mike ang paghahanda ng agahan. Dahil sa mahaba pa ang oras niya ay nagpasya pa siyang mag-jogging muna. Iniisip niyang kailangan niya ng matibay na stamina kapag kukuhanin na niya ang premyo niya sa kaibigan pagkatapos ng laban ng kanyang manok na si Pacquiao. Samantala, nagulat naman si Mayan nang maramdamang wala ang kanyang mister na si Mike.